Sa oras ito tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa altar ng malapay na dadaling po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Taas mga ating mga kamay, may mahal tayo po'y magkaisa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunat dalangin yung hinirang huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda. Hallelujah, sa oras ito, mahal na Pinoon. Hallelujah, sa aking pong pagdadala niyong banal na mensahe. Ikaw, mahal na Pinoon, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mong pangunawa ang bawat isa, hipuin mo mga puso ni mga anak ko Diyos. Hallelujah, at aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, cast out all kinds of sickness. Hallelujah, demons of unbelief and doubts, cast out in our midst. In the name of Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved honorable assistant pastor, Liz Almeda. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran dito po sa Kawayan City, Isabela, sa ating po mga viewers, mga baguhan, mga bisita, magandang hapon pa po, minamahal. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin po mga Biblia dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8. 2 Timothy chapter 1, verse 8. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, ang kabanatay 1, talatay 8, ganito pong nasusulat. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng may kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Without shame or fear. Huwag mo ikahiya. Huwag kang matakot, no? Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Ito na po, minamahal, yung pagkakataon na tayuan natin ang ating mga patutuo. Amen. O, sabi nga doon sa nagpatutuo kanina, minamahal, required na daw doon sa kanyang tinatrabahoan yung vaccine. At kung wala kang vaccine ay hindi ka na pwedeng pumasok. Pinaparinggan-ringgan na siya, minamahal, pero hindi po siya natakot. Siya po'y tumayo sa kanyang patutuo. Amen. No? Huwag po tayong mahiya, minamahal. Kahit natitira ka na lang na mag-isa. Karamihan ay umuusig sa iyo. No? Yun po yung kasalukuyan na naranasan ng ating pong mga minamahal na mga kapatirang, mga kasundaluhan at mga kapulisan. So sila din po yung nagpatotoo doon. Ha? Yung mga kapatiran po natin, mga kasundaluhan. So, nalaman po ng kanilang mga commanding officer na talagang matatag ang kanilang panampalataya. Mga kapatiran po natin, mga kapulisan. Oh. Yan po ay patutuo, minamahal. Kahit saan po sila itatapon. Mayroon na pong pinagbantaan na itatapon sa mga area na positibo ng mga rebelde, sa mga war zones, sa dako po ng Kabisayaan o sa Mindanao.
o dito sa Luzon, minamahal. Pero hindi po sila natakot. Kasi alam na po nila na pagpapasok ka ng bilang sundalo, bilang pulis, nakataya na po ang buhay nila dyan. Amen. Malayban nila kung pumasok ka dyan, ang after mo ay sahod. At after mo ay sa opisina ka lang. Ayaw mo sa mga mahirap na misyon. Pero bago ka makapasok bilang sundalo at pulis, talagang bugbog sarado ka dyan. Dahil preparasyon nga yan eh. Yan yung pinasukan mo. Mamatay, mabuhay ka talaga dyan. Dadaan ka ng training na halos malagutan ka na ng hininga. Yung itusok lang yung ulo sa lupa. 3 hours, nakaganon ka sa lupa. 30 minutes, sabi nga nung nakausap ko, training nila sa Scout Ranger. 30 minutes, sumuko na talaga siya. Yung iba, hindi sumuko, na himatay. Hindi naman ibig sabihin na nahimatay, disqualified. Kasi ang purpose pala doon, tinitest yung talagang, yung dedikasyon mo kung talagang hindi ka aatras. So, yan po minamahal yung training. Bilang anak ng Diyos din, we are more than the soldiers and policemen. Ang training natin, na mamatay, mabuhay sa mahal ng Panginoon. Amen. O di ba sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Napakadaling i-memorize yan. Sabi nga, to say is something and to do is another thing. Ang pagsasalita ay isang bagay, ang paggawa ay ibang bagay na naman. No? Hindi ibig sabihin na sinabi mo ay gagawin mo na. So sabi nga ng Bible, by their works, by their fruits, ye shall know them. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. By their fruits. So, kailangan makikita sa bunga. Makikita sa prueba. Makikita sa ebidensya, minamahal. So, sabi ng unang Pedro 3:15, 3:15 ng 1 Peter. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 3, ang talata po ay 15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Amen. Everybody say, praise the Lord. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer. Be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Meekness and fear. So, nandiyan yung pagpakumbaba at walang takot. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay, minamahal. So, sabi po dito may sa Psalms chapter 66 verse 16, come and hear all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul.
So, ating pong ipahayag, ating pong ipapatutuo ang mga ginagawa ng ating mabait na Diyos sa ating buhay. Amen? So, ito po yung ating paglilingkod, minamahal. May prueba, may ebidensya, at ating pong pinapatunayan na ating Diyos ay totoo at makapangyarihan. Sabi ng Psalms chapter 66, verse 16, ating pong basahin. 66:16 ng mga awit. Dito po sa aklat ng mga awit, 66, talata po 16. Kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Amen. No? Ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating kaluluwa. So, ito po yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mayroon po tayong mga patutuo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ating po mga kapatiran, kahapon punta po kami ng Ronrono. Malayo po yun, minamahal, sa Quezon, Nueva Vizcaya, bundok po yun. Ang ating po mga kapatiran doon ay talagang nanindigan talaga sa kanilang panampalataya sa mahal na Panginoon. So kahit saan ka pupunta, kahit saan kang dako pupunta, Mapa-Luzon, Mapa-Visayas, Mapa-Mindanao, makikita talaga natin, minamahal, kung paano kumilos ang Diyos sa iba't ibang dako, saan tayo pupunta, nandoon ang mahal na Panginoon. Kumikilos. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago, minamahal. Siya po ang noon, ngayon, at magpakailanman. Everybody say, praise the Lord. Kahit ano pang mangyari sa mundo, minamahal, kahit ano pang technology ang maimbento ng tao, ang salita ng Diyos ay mananatiling mabisa, at ito po ay nangyayari pa rin hanggang sa ating kapanahonan, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, minamahal. So tumayo po tayo sa ating pananampalataya, minamahal. Sabi ng Isaiah 63:7 ng Isaiah, I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord, according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his loving kindness. Kindly read it. Isaiah 63, talata po 7. Aking babanggitin ang mga kagandahang loob ng Panginoon at ang kapurihan ng Panginoon ayon sa lahat na pinagkaloob ng Panginoon sa amin, at ang malaking kabutihan na kanyang ginawa sa sangbahayan ni Israel, na kanyang ginawa sa kanila ayon sa kanyang mga kaawaan at ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, hindi po tayo tatahimik. Halimbawa, kapitbahay mo, mag-share ka. Ito na po yung panahon. Doon sa may Malig last Tuesday, nagawain tayo doon. So, nag-adjust po tayo ng gawain. Instead na Thursday, nag-request po yung mga kapatiran doon na doon mag-celebrate ang aking beloved wife ng kanyang birthday. So, ginawa po natin, ginawang Tuesday yung ating gawain instead na Thursday. At naka-schedule din kami ng Thursday doon sa Ronrono. So, wala po silang gawain ng Thursday. So, ginawa po nating Tuesday. At mayroon pong pumunta doon, ating pong mga beloved mga kapulisan, at mga minamahal po natin mga kapulisan, kasi mayroon dong tumawag, may okasyon doon,
So, dumaan sa kapitan at sabi ng kapitan, ay kakaiba yan. Kakaiba yan sila sa Jesus Miracle Crusade. So, dumaan pa rin yung patrol, minamahal. Nag-usap kami. Ay, panambahan pala yan, Brad. Sabi niya, sorry kasi may tumawag. So, sabi nga, minamahal, sabi nila, kailangan natin yan. Sa ating kapanahonan ngayon, kailangan natin yan. Amen. Kasi ngayon po, minamahal, halos wala wala ka nang makita dati. Makita mo na umaakyat sa buses, nandyan sa mga palengke, di ba? Oo. So nagsasabi din sila na may himala, may gumaling. Pero ngayon parang wala ka na makikita. Ang makikita mo nila ngayon na nagbo-Bible study doon sa mga kabundukan, doon sa mga kampo ng militar, kampo ng kapulisan, Jesus Miracle Crusade. Dahil ang ating pong paglilingkod sa Diyos, totoo. Amen. So, kailangan po nating patatagin ang ating panampalataya. Hindi lang puro para sa atin. Let us pray. Kung gusto niyo mag-join sa ating pong morning prayer, every 1 o'clock ng madaling araw hanggang alas 5, pinagpipray po natin, hindi lang po yung mga kapatiran, kundi ang ating mga kababayan. Yung ating po mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga doktor na halos wala ng tulog na nag-aasikaso sa ating mga kababayan na positibo sa COVID. Ang ating po mahal na Pangulo. Swerte yung mga presidente na nakaraan, hindi silang natamaan sa pandemic na to, hindi nataon sa kanila. Oh. So, kailangan dito minimum pagtutulungan. Amen. So, ang ating pong maitulong is prayer and fasting. Pero yan po yung pinaka-the best na tulong. Imagine kung buong Pilipinas magpuri ng madaling araw. Sigurado ko niyan, minamahal, wala ka nang makikitang tao kinabukasan. Tulog yan eh. Imagine mo alauna hanggang alas 5, magpuri ka, at tulog ka talaga niyan. Pagising mo, alas 12 na ng tanghali na, o alas 3 na ng hapon. So, maiwasan yung labas-labas. Maiwasan yung hawaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga makakasalubong mo. Hindi mo alam kung sino yung mga tao na makakasalamuha mo. Alam mo naman ang tao, minamahal. Pagising sa umaga, kung walang ginagawa, maglalakwat sa talaga yan. Punta sa kapitbahay, punta sa mall, wala namang pera, magpa-aircon lang, magpalamig. Ay kung nagpuri ka ng madaling araw, maliban na lang kung mayroon kang trabaho, pero halos ngayon wala nang trabaho eh. Kasi online na rin yung pag-aaral, online na rin yung pagtuturo. Amen. Maliban na lang yung mga essential talaga na pinapareport sila, minamahal. So ito yung solusyon. Ito yung solusyon. Prayer. One accord prayer. Yan yung ginagawa ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, minamahal. Wala pong ibang solusyon. Prayer and fasting. Amen. O paano ako makapag-fasting, Brad, kung magpuri ako ng madaling araw? Makapag-fasting ka talaga dahil hindi ka makakagising ng umaga. Hindi ka makakain ng breakfast. Kung tuloy-tuloy yung pagtulog mo, pagising mo alas 3, hindi ka rin makakain ng tanghali. Malaking bagay na yan. Everybody say, praise the Lord. Lalo na yung mga may sakit. 99.99% ang fasting ay healing. Imagine 99.99% ang fasting ay healing. Kagalingan. Amen. Hindi yung antayin mo magkasakit bago ka mag-fasting. Wala ka pang sakit, nagmi-maintain ka ng 2 meals fasting, mataas talaga ang immune system mo dyan. Kayang-kayang labanan ng iyong katawan anumang virus o anumang sakit, dadapo sa iyong katawan. Pero kung kain ka ng kain, sabi ng mga doktor, ang sakit ay
dumadami pag ikaw ay kain ng kain. No? Lalo na yung cancer. Sabi nung doktor na narinig ko sa Facebook, ang cancer, wala pong namamatay sa cancer. Sa complication, sila namamatay. Kasi ang cancer, ang ginagawa lang daw yan, kain ng kain. Kasi nana yan, di ba? Oo. Ang paboritong kainin ng cancer, yung mahilig ka sa matamis. Mga malalangsang pagkain. Kaya mahilig ka yan. Madaling mag-spread yan. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, napatunayan na po natin yan. Nagpasting ng 3 days, 5 days, 10 days, natuyo yung sugat, gumaling yung cancer. Eh kung ang cancer kayang pagalingin, COVID pa kaya? 1 taon na tayo at lampas na tayo sa 1 taon, napatunayan natin na kaya nating harapin ang pandemic na to through our faith. Yung taimtim na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. So yung mga fake na paglilingkod, pakitang taong paglilingkod, ay talaga naman, titirahin ka talaga ng kaaway. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi po dito, minamahal, sa Jeremiah 29, chapter 20, verse 9. Jeremiah chapter 20, verse 9. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 20, talata po 9. At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan. Mayroon nga sa aking puso na wari nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi talaga mapipigilan eh. Ha? Hindi mapipigilan, talagang ibahagi mo yan. Ibahagi mo. O sabi dito, may mahal, then I said, I will not make mention of him. Hindi na ako magpatotoo, hindi na ako mag-share. O sabi dito, nor speak anymore in his name, but his word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Hindi ko mapipigilan talaga. Instead na magchismis ka, magkwento ka ng walang kabuluhan, ang ikwento mo, ang ipatotoo mo, ang kabutihan ng Diyos. Amen. O nakatuto ka lang din sa cellphone mo, sa Facebook mo, kahit ano-ano na lang ang kino-comment mo dyan, why not share the Word of God? Sasayang ka lang sa data mo. Inahahatak ka na sa demonyo. Di ba? Why not watch our yung mga preaching nating mahal na pastor? O kung talagang adik ka talagang humahawak ng cellphone, o instead na mag-aksaya ka ng panahon at oras, ubusin mo yung pera mo sa data na yan, sa mga walang kabuluhan, o gamitin mo yan sa pag-share ng Word of God. Amen. O imaginin mo naman kung halimbawa umabot ng 1,000 yung friend mo, kahit sabihin kalahati doon, naniniwala sa pag-post mo ng salita ng Diyos, mayroon ka na 500 na na-share nung araw na yon. Amen? Kasi labanan ni Satanas at Diyos to eh. Ha? Pero hindi halata. Si Satanas kasi hindi naman niya sinasabi na worship me. Ang sinasabi ni Satanas, worship yourself. Sambahin mo sarili mo. Magkaroon ka ng believe sa sarili. Di ba? Yan ang in-offer niya kay Adan at saka Eva. Hindi kayo mamamatay. Maging matalino kayo katulad sa Diyos. Oh. Di ba? In-offeran ng tao na ganito ang mangyari. So yan ang nakikita natin ngayon. Kung sino yung malawak na yung kaisipan, nakapag-aral, sila naman yung lumayo sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord.
ang akala nila, Diyos na sila. Pero tayo, na naturuan, sabi nga Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Naturuan po tayo na tamang turo, tamang aral. Bumalik po tayo sa pinaka-fundamental na paglilingkod sa Diyos. Kinalimutan natin ang ating sarili. Katulad kay Doc Canciller. Ba't siya nandito? Walang absent. Doktor siya. Kumbaga, insulto yan sa kanyang propesyon. Pero kinalimutan niya yung doktor siya. Doctor of Medicine. Dahil mayroon siya nakilalang mas higit pang doktor ang gumawa ng langit at lupa. Na siyang gumamot, siyang nagpagaling at nagbago ng buhay niya at nagpagaling sa kanyang sakit at nagpala ng kanyang buong pamilya. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Malakay 3:16. Ito po'y everyday duty. No? Everyday duty. So, hindi lang po tayo nagsishare ng panahon ng gawain. Dito, tatayo tayo. Mapili tayo magpatotoo. It is an everyday duty. Ati pong basahin. Dito po sa Malakias 3, ang talata po'y 15. 16 po. 16. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Amen. Everybody say praise the Lord. Tandaan po natin, minamahal, para sa kanilang may takot sa Panginoon. No? Pag ikaw pala ay isang Kristiyano o isang mananampalataya na walang takot sa Diyos, hindi ka maalaala. Hindi masulat doon sa Book of Remembrance na mahal na Panginoon. Yan palang sinabi ng Bible, darating panahon, mayroong magsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, gumagawa ako ng mga kababalagan sa pangalan mo. Sabi ng malapit, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Pero kung ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, hindi na kailangang paalaala mo pa sa malapit noon dahil nakasulat na yan sa aklat ng alaala. Amen. Pero kung hindi ka lalakad sa katuwiran ng Diyos, anong sabi ng malapit noon? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, paano natin na-maintain? Paano natin na-maintain yung eagerness, yung on fire na paglilingkod? According to Acts chapter 2, verse 4, we are inspired by the Spirit. Ating pong basahin. Dito po sa aklat ng mga gawa, 2, ang talata po'y 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Everybody say, praise the Lord. Sabi nung mga nakasaksi nun, mga lasing yan. Mga lasing. Sabi naman nila, paano maging lasing yan? Umaga pa lang. So baka magtaka kayo, bakit hindi ba pwede maglasing sa umaga? Mayroon nga akong kapitbahay, umaga lasing na. Iba kasi ang alak noon, ibang alak ngayon. Ang alak noon, pag umaga, matamis. Pag hapon, ayun, malalasing ka na dahil parang panis na. Kasi ang alak noon, fresh na katas ng ubas o grapes. Ginigiling yan umaga, pinipress yan. Yun yung pinakaalak ng mga Hudyo. So, pag umaga pa, ayun, matamis inumin. Oo. Pag
hapon na, may pagkaasim-asim na yan, nakakalasing na yan. Di ba pagkakain ka ng grapes na parang maasim na, parang sasakit ang ulo mo, nalasing ka na, may acid na yan eh. Pag umaga, talagang matamis yan. Sabi nga, paano maging malasing itong mga tao to na umaga pa? O bakit ibig sabihin, yung tinitinda ng mga alak, matatamis pa yan. Kasi hindi naman nila tinitinda kinabukasan eh. Sira na yan eh. Ngayon kasi mayroon ng fermentation, nakabote, mayroon pang 5 years yata na bili ka lang doon, kahit anong oras, kahit umaga, inumin mo, malalasing ka talaga. Hindi po yan ang alak na tinutukoy. Ang tinutukoy po ng alak ng Israel nung kapanahunan ng mga apostol ay yung fresh na katas ng grapes minamahal. So ang mahal na Panginoon, nung kasal ng Kana, hapon na po yun, naubusan na. Sabi niya, punuin niyo ng tubig ang lahat ng mga lalagyan. Tapos pinagpipray niya. Tapos dinistribute sa lahat na hindi pa nakainom. Nagulat sila, ang tamis, ang tamis. Paano nagkaroon ng matamis na alak hapon na? Dapat makakalasing na yon. Di ba? So, yung po yung kinukot ng iba na, hindi pala pinagbawal ng mga uminom ng alak. Kung totoo yung sinabi ni hindi pinagbawal, ang gagawin sana niya na alak, yung alak na nakakalasing. Amen. Ang ginawa niya, yung matamis na hindi makakalasing. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kumbaga yung fresh pa, ng katulad nung pinipiga na katas ng ubas, minamahal. So ang mga Kristiyano noong unang panahon, hindi po sila lasing, sila po ay puspos ng banal na espiritu. Amen. So hindi mo mapigilan yan. Nung time na yun, sila po ay napuspos ng banal na espiritu, spread out sila, nangaral sila ng Ebanghelyo, mamatay o mabuhay sa mahal na Panginoon. Pag ikaw ay talagang mapuspos ng banal na espiritu, minamahal. So sabi dito, sa 4:20 ng Acts, you becomes irrepressible. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So, hindi ka talaga mapipigilan. Kahit anong gawin. Katulad ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kasamang 12 prayer warriors, pagdating sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, kahit anong tutok ng mga baril ng mga Abu Sayyaf sa amin, wag lang kami mag-share ng gospel about Jesus, wala silang magawa Pahintuin kami sa pagpupuri, itinututok yung baril sa aming ulo, tuloy-tuloy yung pagpupuri namin. Sabi ng mga pastor, walang titigil. Hindi tayo titigil. Pag titigil tayo, patay tayo dito. So kung ano yung naka-schedule na oras ng papupuri namin, kahit ano pang paputok nila, kahit itututok pa sa amin yung kanilang Armalite, tuloy-tuloy yung aming pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kasi ito lang po ang dapat gawin ng Kristiyano para hindi magtagumpay si Satanas. Amen. Kung ang lahat ng mga Pilipino, mula sa namumuno sa atin, ang ating mahal na Pangulo, hanggang sa pinakabababa ang posisyon, magbalik loob sa Diyos at gagawin natin, magpuri tayo sa mahal na Panginoon lahat, regardless of religion. Kasi ang pagpupuri, wala pong relihiyon na pinag-uusapan dyan. Amen. Sa doktrina, sa katuruan, ay magdebate talaga. Magdebate. Pero kung mag-awit sa mahal na Panginoon, wala pong boundaries yan. Wala pong magsabi na, huwag mong kantahin yan. Kanta ng ibang sikta yan. Hindi. Basta pagpupuri sa Diyos, welcome lahat. Amen. Parehong kinakanta. Katulad nung nakadalo ako sa Baguio sa crusade. Pagdalo ko dito, habang nagpupuri, sabi ko, alam ko na yung kanta dahil kinakanta din namin. So hindi nagre-resist yung espiritu mo dahil alam mo yung kanta. Amen. So dito tayo nagkakaisa sa pagpupuri sa Diyos. Pagdating sa langit, minamahal, yun po yung ginagawa ng mga tao, araw at gabi nagpupuri. Hindi naman nangangaral doon kung nangangaral doon iba't iba na naman ang opinion yan. Iba't iba na naman ang pag-unawa sa Word of God.
Pero ang gagawin lang po ng mga anak ng Diyos sa langit, magpuri, magpuri, araw at gabi sa harapan ng luklukan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon minmal. Acts chapter 4 verse 20, huling talata, 2 Corinthians 4:13. Pakihanda po ang ating mga instrumentalists and singers. Dito po sa aklat ng mga gawa, kabanatang 4, talata po 20. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Ayon. Oh, napakalinaw. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Oh, bakit tayo hindi mapipigilan? Nakikita natin eh. Hindi ba pwede, Brad, na hindi talaga kayo magpatotoo, hindi kayo mag-share? Iyon yung nakita namin araw-araw, gabi-gabi, ang mga himala ng Diyos sa buhay namin. Amen. Paano tayo iningatan ng mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Ha? Huling talata, 2 Corinthians 4:13. The outgrowth of faith. Yan po yung ebidensya na tumutubo yung panampalataya mo. Ha? Tumutubo yung panampalataya. Kasi hindi pwedeng silent lang ang Krisyano na manahimik ka lang dyan. Sabi ka ng mahal na Panginoon, ng ating kasama kong prayer warrior, na kinuha na ng mahal na Panginoon. Sa Brother Dan, ang bilin ng mahal na Panginoon sa akin, lahat na pinaghimalaan ko na hindi na nila ginamit ang mga himala na binigay ko sa kanila para magligtas ng kaluluwa, kukunin ko sila. O, tingnan mo. Yun ang dahilan kung bakit kinuha siya dahil sabi ng Malapinon sa kanya, anak, marami ng himala na pinakita ko sa iyo, hindi mo sinishare. Yung anak mo, yung anak niya namatay, naligo sa dagat, lumutang na sa dagat. Kinuha niya, dinala sa seashore, nilihans niya. Bumalik yung buhay ng anak niya. Oh, grabing himala yun. Lumutang na sa dagat. Nalunod yung eldest daughter niya. Pagpasok namin sa kampo ng Abu Sayyaf, siya ang ginamit ng Malapinon para maka-exit, para matuntun ang mga military at matuntun yung nasaan ng mahal na pastor kasamang prayer warriors. Grabing himala yun. Sumakay sa helicopter, siya ang nagpatuto doon kung saan yung mahal na pastor, ang kanilang grupo, saan dinala ng mga Abu Sayyaf. Pero hindi niya ginamit yon. Instead na manatili siyang maging manggagawa, manatili maging full-time worker, o lumabas siya sa pastoral house, naghanap ng trabaho, kinuha siya ng security guard ng isang sikat at kilalang politiko sa Cebu, mga Osmeña, as family bodyguard o family guard doon sa bahay ng... Kasi kinuha siya, siyempre, yung kanyang karanasan, galing sa Abu Sayyaf. So, training siya sa pagka-security guard. Tinuruan siya ng self-defense. Kompleto na yung kain niya. Umaga, tanghali, gabi, may sahod pa, may snack pa. Pero napanaginipan siya. Pa, sabi ng kanyang anak, napanaginipan kita. Nasa kabaong ka. Sabi, ako? Mamatay? Hindi nga ako namatay sa Abu Sayyaf eh. At saka hindi nga ako namatay, na 1D1 tayo noon. Eh ngayon pa, kompleto. Maya-maya, nakinip naman ang asawa niya. Napanaginipan kita, nasa kabaong ka, nilamayan ka. Ayaw pa rin niyang tanggapin yun. After noon, mga ilang linggo, Diyos na mismo kumausap sa kanya, ihanda mo ng sarili mo. Diyan kita ilalagay, pinakita yung kabaong. Kukunin na kita. Dahil sinayangan mo lang ang mga himala na pinakita ko sa'yo. Binuhay ko yung anak mo. Niligtas kita at ginamit kita doon sa Abu Sayyaf. Daming mga sinabing malapit sa kanya. At ito ang tandaan mo, lahat na pinaghimalaan ko na hindi nila sinishare yung kanilang mga himala para magligtas ng kaluluwa, kukunin ko sila bago ko magbalik. Walang problema yon, langit pa rin. Amen. Pero kung gusto nating hahaba ang buhay natin, at madatnan tayong mainit na naglilingkod,
huwag po tayo manghimagod na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pero yung mababalitaan natin, may namahal na mga mainit na naglilingkod, naglaylo, nagbackslide, tapos kinuha ng malapinon, mapalad sila. Langit pa rin. Amen? Kaysa maiwan sila sa rapture, pagbalik ng malapinon. Huling talata. 2 Corinthians 4:13. 2 Korinto 4, talata po 13. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisimpalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ayun. Hindi lang po yung panampalataya na panis na yung laway mo, wala ka talagang salita. Wala kang binunga. Ilang taon ka na ba naglilingkod sa malapinon? Wala ka pang sinisyeran, wala ka pang nabunga. Wala kasi kung alam na bersikulo eh. Kailangan pang basahin yung doktrina. Hindi. Yung patotoo ng Diyos sa'yo, i-share mo yun. Di ba ang sabi ng malapinon, lahat na pinaghimalaan ko, na hindi nila ipinapatutuo sa ibang tao para maligtas yung ibang tao, kukunin ko na sila. O, di ba? Hindi naman sinabi ng malapinon, i-memorize mo yung Bible, Genesis to Revelation. Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, yun yung ating ipatutuo. Mayroon bang makipagdebate sa'yo? Wala. Halimbawa, ating beloved sister Ninita Mendoza, sabihin niya, mayroon akong sakit dati, sabi ng doktor, mabuti pa, tuberculosis ang sakit ko kasi wala nakagalingan pneumonia ko. Pero nung napunta ko sa Jesus Crusade, gumaling ang sakit ko ng pneumonia. Makipagdebate ba yung kausap niya? Hindi na. Amen. Pero kung sabihin mo, sabi ng Biblia, ang Diyos ay Diyos ng himala, pero nagmimintin ka ng gamot, ay di batihin ka talaga. Sabi mo, Diyos ng himala, hindi naman gumagaling yung sakit mo. Everybody say, praise the Lord. Oo. Pero nandito, hindi tayo pwedeng magdebate dyan. Nakasulat talaga yan. Parang tanong, nangyari ba sa buhay mo? Sa atin, diretso na tayo nagpatotoo dahil nangyayari sa buhay natin. Amen? Oh. Pero kung gusto na nating magpahinga ng maaga, ay pwede naman. Hindi na tayo magpatotoo. Lord, ayoko nang magpatotoo. Kunin mo na ako, Lord. Pagod na ako sa mundo. Di ba? May mga ganyan. Oh, mabuti pa siya, namatay na, nakapagpahinga. O, tama siya. Oh, sabi naman nila, susunodin kami. O, okay lang din yun. Okay lang din yun. Susunod ka talaga. Sinabi mo eh. Pero kung gusto mo pang magpagamit, gusto mo pang makaligtas ng kaluluwa, yung ating pong binasa mga bersikulo, huwag po tayong magpapapigil. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Dahil tayo naniniwala, hindi po tayo mapipigilan ibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi po tayo katulad ng iba na nagno lang sa vaccine, wala namang patotoo. Ay, delikado sila. Hindi sila bibiruin ng virus na yan. Hindi nagbibiro yan. Yung iba, hindi ko maniwala, pandemic yan. Tapos may pag matamaan, wala na. Ako naniwala ko, totoo yan. 100%. Naniwala ko, totoo yan. Kasi, yung virus na yan, yun yung sandata ni Satanas eh. To kill, to steal, and to destroy. I-destroy lahat. Lahat talagang i-destroy niya. So, anong sandata natin panlaban dyan? Sasabihin laban natin, hindi totoo yan. O, pag matamaan ka, doon ka pa, Ang sandata panlaban dyan, ang ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Amen. Magbalik loob sa Diyos.
Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, para mahugasan at mapatawad ang kasalanan natin at tatanggapin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Acts 2:38. Awitan po natin ito, mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, napakapalad natin. Nandito tayo sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Alam ko, minamahal, at nakikita ko na. Ito siguro yung sinabi ng kapatiran mga years ago. Sabi niya, Brad, hindi ko alam kung ito ay pangitain o panaginip. Nakita daw niya, bawat bukas niya sa TV, pagbukas niya, iba't ibang channel, pagbukas niya, ang nakikita niya logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binuksan niya ang radyo, ang pinag-uusapan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakita niya sa mga newspaper, ang naka-headline doon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. After na ng Talipaw Peace Mission yun. Kayong Talipaw Peace Mission, talagang pinag-usapan tayo. Television, sa radyo, newspaper. Pero yung kapatiran na lumapit sa akin, after na po yun, lumipas na po ng mga taon. So, pwede, tumutuko yan sa ating panahon ngayon. Kapatiran natin sa abroad, kahit saan-saan bansa, ayaw nilang magpabakuna. Mga kasundaluhan natin kapatiran, ayaw magpabakuna. Mga kapulisan natin kapatiran, ayaw magpabakuna. Nagtatrabaho, matataas ang posisyon, kahit matanggal sa trabaho, ayaw magpabakuna. So, pag-uusapan yan, pagdating ng panahon. Ano ba ang mayroon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Halos lahat na relihiyon maliban sa Jesus Miracle Crusade. Takot mamatay. Pero hindi po tayo takot mamatay. Anytime, we are ready. Pero alam ko, minamahal, hahaba pa buhay natin. Dahil tayo ang inaasahan, tayo ang bibig ng mahal na Panginoon. Tayo ang kamay ng mahal na Panginoon. Tayo ang paa ng mahal na Panginoon. Para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Itaas ating mga kamay, awitan po natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon sa buhay kong iyon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, hinari mo ang sala ko, hirap at dusa'y tinis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko iniligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang papuri pagsamba, ang buhay ko'y laging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Panginoon. Damhin natin ang presensya ng Banal na Espiritu.
Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah.